Good morning po sa lahat. Ibabahagi ko po sa inyo ang pangalan ng Panginoon, God the Father Almighty, Creators of Creators. Kasi one day nag-ask po ako sa kanya during prayer. Nagsabi po ako sa kanya, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ang pangalan niya. Kasi pag once na nananalangin po ako dati, ah, marami po akong pangalan na tinatawag sa kanya based doon sa Bible. Sinagot niya po ako. Alam niyo po ang sagot niya sa akin, Jesus. Okay, yun po ang pangalan na sinabi niya sa akin. Kaya ang explanation po kasi dyan, ganito yan. Si God the Father Almighty, pinadala niya si Jesus Christ dito sa lupa, pero as representation of Him. Okay, siya po ang nagre-representa sa Panginoon. Sabihin na natin pinaka easiest way, avatar niya dito sa mundo. Mahirap pong maunawaan ng iba na hindi daw pwede na maging tao ang Diyos. Hindi po natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Tandaan po natin ito. Maaaring sa isa sa inyo or iba sa inyo ay siya, okay, na hindi natin nalalaman. Marami po siyang kakayahan na hindi po sakop ng ating pang-uunawa. Tapos ito rin po, sinabi din sa akin ng mga divine na ang isa sa pangalan ng Panginoon ay Allah. Okay, ang sabi nila, ang spelling ganito, A-L-L-A-H. Siya rin po yun, God the Father Almighty rin po. Kasi every time po na meron siyang ginagawa or mayroon siyang magandang term kasi sa bawat kilos ng Panginoon, kung sino po ang nagiging tawag nito, kung sino ang present na nandoon, kung sino ang pinapakitaan niya, kung sino ang gusto niyang kanino niya ibibigay ang pangalan niya, yun po siya ang magre-represent bilang kay God. Okay, siya po ang mag-i-introduce sa tao bilang si God. Okay, hindi nyo pwedeng tawag nito, hindi nyo pwede siyang limitahan sa nais niya. Sa tuwing doon niya rin kasi makikilala ang isang tao kung sino ang nagtatawag sa kanya, kung anong klase ang tao ang pinahintulutan niya na magkaroon ng pangalan niya. Doon niya tayo makikilala. So dapat hindi po tayo nag-away-away, hindi po tayo nag-aaway-away, either Muslim ka man or Christian ka man. Dapat po hindi tayo nagbabangayan, kasi kailangan nating maunawaan kung ano ang nais ng Panginoon. Maaaring hindi na po katulad ng sinaunang Biblia or Quran ang ating nababasa, kasi hindi natin alam, sa sobrang tagal na baka marami na pong binago ang mga tao sa personal interest nila. Hindi ko po sinasabi na tama ako, pero ito po yung ipinakita sa akin, ibinahagi sa akin. Kaya tayo nagkakaroon ng ganito kasi meron pong nagkukontrol sa mundo na to. Hindi natin alam kung sino, basta sila po yung mga nauna kaysa sa atin. Sila po yung merong kakayahan upang makontrol ang mindset ng mga tao. Kahit saang pong bansa, nandyan po sila kasi gusto nilang kontrolin ang economy, ang mundo, at ang higit sa lahat, doon po sila nagkakaroon ng kapangyarihan at lakas at umextend ang buhay nila. Kaya po nangyayari ang mga bagay-bagay na to dahil sa kagustuhan nila, upang hindi natin malaman ang katotohanan. Kailangan po nating hanapin ang Diyos sa ating pagkatao upang malaman natin ang purpose natin dito sa mundo. Lahat po tayo may purpose ayon sa nais ng Diyos, hindi po ayon sa ating pang-uunawa. Maraming salamat po sa panonood. Gabayan po sana tayo ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Amen.